seryoso pala ang prosecution team na yung court sheriff ba ng Davao na nagngangalang Abi Andres ay iharap ng nila sa actual trial ni Vice President. Kakaiba ito. Marami sigurong nakalimot na. Sino ba si Abi Andres? Andres yung kanyang apelyido. Sa inyo pong kaalaman, para sa inyong kaalaman, ito po yung sheriff na mag-demolish o nag-demolish ng mga bahay dun sa Davao noong 2011, kung di ako nagkakamali. Pero hindi nagustuhan noon ay Mayor Sara Duterte. Sinugod dun sa demolition site at sa harap ng maraming tao, binugbog niya, pinagsusuntok niya yung sheriff. Ito yun, Abi Andres. Yan po yun. So ngayon ang tanong bakit naman at ano naman ang kinalaman niya sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo? Bakit gustong gawing testigo at iharap ng mga taga-usig? Ito po yun. Ang impeachment, yung mga kaso ni Sara Duterte, 4 po yan, di ba? Threat, destabilization, isa yan. Pangalawa, confidential fund. Pangatlo ay bribery, di ba? Panunuhol, 3 yan. Pang-4, confidential fund. So ito ay parang gusto lang ipasok doon sa threat or destabilization, o especially yung threat. Kumbaga sa gusto nilang ma-justify na kaya ni Duterte, ni Sara Duterte, manakit. Kaya niyang gawin kung anong gusto niyang gawin. Dahil kanyang nagawa ito sa isang court sheriff na si Mr. Andres. So, kung yung magugunita, yung threat na isang kaso yan, ay yung banta niya kay Pangulong Marcos, kay First Lady at dating Speaker. Ayun. So, yung isyong yun, doon nila'y kinabit na kung nabugbog at binugbog ni Sara nung siya'y mayor pa, yung sheriff, kaya din niyang gawin. Doon sa kanya sinasabing no joke, yung kanyang iniutos na kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker nung panahon yun. Yan ay sinabi niya sa isang press conference noong November 23, 2024. Yun po yung issue na kanilang iniuugnay. O nasa inyo na yan, kung maniniwala kayo hindi. Makinig lang po, balita lang naman ito. Kung kayo po ay hindi naniniwala dyan, edi karapatan ninyo. Kung naniniwala naman kayo, karapatan nyo. Pero yung magsasabi kayo na kung ano-anong below the belt, pang-aabuso na yan. Hindi na ho yung pakikinabangang argumento at komento. Tayo naman ay nagbabalita lang base sa kanilang ginagawa at mga plano. At ito naman ay opinion at balita base naman sa kanilang ginagawa o kaganapan. Isa lang yan sa mga controversial. Hindi ko sinasabi kung kaya nilang gawin ito. Ang sinasabi ko, plano nila na gamitin ang sheriff ng Davao na si Abi Andres. Kung papayag yung sheriff, ay pakinggan natin. Kung hindi, wala tayong magagawa. Pero isa yan sa kanilang mga gustong i-establish na ebidensya at pagpapatunay doon sa kanilang focus na merong kakayanan si Sara na gumawa ng masama or labag sa batas. Yun. Korupsyon at betrayal of public trust ang kasong kinakaharap ng pangalawang Pangulo. Ayun. Okay. Sunod na ating pag-usapan, maiba naman tayo. Kasi dito sa ating mga topic, hanggat maaari, hindi isa lang o dalawa lang o kadalasan 2 issue para naman po madagdagan pa natin ang impormasyon sa mga mamamayang Pilipino sa buong mundo. Anti-hazing law. Nakalimutan na naman ito. Ay tama-tama, bukas na ngayon school year 2026-2027. Tuwing magkakaroon po tayo ng school year o klase, mayroong mga nababalita ang biktima ng hazing. Mayroong anti-hazing law. Ito yung mga usapin ng pambubugbog, fraternity, at kung ano mga inisasyon na ginagawa sa mga gustong maging membro. Ito ho kasi nabuhay na naman
dahil na-establish na base sa findings ng Philippine National Police na yung nangyari doon sa basketballista ng Ateneo de Manila University na nag-training, nag-swimming dyan sa may Aurora Province ay merong ginawang hising na posibleng yun ang isa sa dahilan kung bakit nalunod, namatay yung dalawang basketballista, isang taga Davao at isang foreigner. Yan yung issue. Okay? At marami pong kakasuhan. Yung coach, assistant coach, manager, team manager, assistant manager, lahat po ng mga opisyal na may kinalaman sa basketball team ng Ateneo de Manila University ay kakasuhan ng PNP sa isyong ito. Mukhang pati ho yung management nga ay madadamay. Kasi yun ang nakita sa investigasyon ng Philippine National Police. Police matter ito, ang tayo magagawa. So, yung sigaw ng pamilya, mga nakakakilala, tagahanga ng basketballista, ito yun hong pag-asa nyo magkakaroon ng totoong katarungan. Mukhang pati ho yung coach na foreigner ay hindi na ho muna pansamantalang pinapayagan lumabas ng bansa. At mukhang pati yung mga statement nila before, after mangyari noong June 6 o June 8, hindi ako kakamali, ay magagamit din kahit dahil iba, malayo sa findings ng PNP. Dahil kasi sinasabi nila noon, nalunod. Nalunod o aksidenteng nalunod. Yan ang lumabas dun eh. Aksidenteng nalunod yung basketballista. Dahil nga daw malakas ang karet ng tubig at mapanganib yung dagat. Pero isa lang yun. Pero kung halimbawa merong hazing, merong initiation, merong training mabigat, matinding pinagdaanan ng pagsubok para maging doon parte ng hazing na yan, kahit sino. Pagka nagpunta ka sa dagat na malakas, maululunod ka talaga. Tapos yung isang anggulong matindi, hindi daw marunong mag-swimming yung iba. Pero pinilit pinapag-swimming. Wow, delikado yan. Meron daw namang protection. Alam nyo, ang tubig na tahimik, mapanganib. Di lalo na kung malakas ang agos. Tapos hindi marunong mag-swimming. Talagang buhay ang nakataya ron. So ayan po yung nagkakadugtong-dugtong na paliwanag. Ganun pa man, inuulit ko ha. Ito tayo nagbabalita lang, pagbibigay ng opinion sa nangyaring ito dahil may krimen na nangyari, mayroong findings ang PNP, may biktima, so kaya dapat may managot. Ang aking tingin dito at panawagan, katarungan at katotohanan din para naman mabigyan ng hustisya ang pamilya. Dahil mukhang pasintabi na pamilyang nangangailangan ng tulong, pamilyang sana ay maisasalba sa kung anumang antas ng kailang pamumuhay dahil sa magaling na basketballista, pero sa isang saglit na ganyang nangyari, nawala yung pag-asa at magandang buhay. Yun ang nakakalungkot. Sana talaga mabigyan ng katarungan.